Dear Miss Callie, tawagin niyo na lang po akong Lia. 23 taong gulang pa lamang ako at taga-Bataan. Hindi ako katangkaran, pero sinasabi ng iba na may itsura daw ako. Kayumanggi ang balat, maayos ang hubog ng katawan at marunong magdala ng sarili. Lumaki ako sa simpleng pamilya. 3 kaming magkakapatid at ako ang nasa gitna. May maliit kaming pinagkakakitaan, paggawa ng mga damit at pag-aayos ng mga tela. Kaya kahit papaano, nakakaraos kami araw-araw. Nakapasok din ako sa kolehiyo, pero hindi nagtagal dahil sa kakulangan sa pera. Kinailangan kong huminto at tumulong na lang sa bahay. Hindi naging madali ang pag-a-adjust. Mula sa pagiging estudyante, napilitan akong maghanap ng trabaho. Ayoko kasing maramdaman ng mamagulang ko na pabigat ako, lalo na't nagsisimula na ring bumuo ng sariling buhay ang ate ko. Pagdating sa pag-ibig, hindi rin ako naging inosente. May mga nakilala na rin ako noon, pero walang tumagal, hanggang sa makilala ko si Renz. Sa kanya ko naramdaman yung tipo ng pagmamahal na akala ko noon ay pang pelikula lang. Maalaga, sweet, at laging nandyan sa tabi ko. Hindi nagtagal, mas lumalim ang relasyon namin hanggang sa dumating sa puntong kailangan naming panindigan ang mga desisyon namin. Bata pa ako noon nang mabuntis niya ako at kahit hindi pa ako handa, napilitan kaming magsama. Wala pa kaming kakayahang bumukod kaya napunta ako sa bahay nila. Sa umpisa, kinakabahan ako. Pero laking ginhawa ko nang hindi ako nahirapang makisama. Mababait ang pamilya niya at tinanggap nila ako ng walang pagdududa. Naging malaking tulong din sila lalo na nang ipanganak ang anak namin. Kalaunan, naghanap ulit ako ng trabaho. Gusto kong may maiambag ako sa gastusin at hindi lang nakaasa. Habang wala ako sa bahay, ang pamilya niya ang nag-aalaga sa anak namin. Kaya kampante naman ako kahit papaano. Si Renz, masasabi kong maayos naman. May trabaho siya at responsable sa ibang aspeto. Pero may ugali siyang unti-unting sumisira sa pagsasama namin. Ang pagiging adik niya sa paglalaro sa cellphone. Sa una, libangan lang. Hanggang sa napansin kong mas binibigyan niya na ng oras ang laro kaysa sa amin. Madalas siyang puyat, laging pagod at minsan pati trabaho na apektuhan na. Doon ko naramdaman ang pagbabago. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya ganon ka-attentive at parang nawawala na yung dating init ng samahan namin. Lalo na sa kama. Yung tipong gusto ko at sabik ako pero hindi niya ako iniintindi. Ako, pilit ko pa ring inaayos ang sarili ko. Kahit pagod sa trabaho at sa pag-aalaga ng anak, sinisigurado kong maayos pa rin ang itsura ko. Pero habang tumatagal, parang hindi na siya ang taong gusto kong makasama. At doon nagsimula ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Dumating ang taong 2020 at kasabay nito ang pandemya. Dito lalong nagbago ang takbo ng buhay namin. Dahil sa halos nasa bahay lang kami palagi, mas lalo ring nalulong sa online games ang partner ko. Halos buong araw siyang nakatutok sa cellphone, lalo na sa mga laro na kinahuhumalingan niya. Ayoko naman siyang pagsabihan ng gusto. Kilala ko kasi ang ugali niya. Madaling uminit ang ulo kapag pinapakialaman, kaya mas pinili kong manahimik at intindihin na lang. Iniisip ko na lang na baka stress lang din yon sa sitwasyon namin. Isa pa, pati ang tati niya ay mahilig din sa ganong libangan, kaya parang normal na lang sa kanila. Pinilit kong maging matatag para sa pamilya namin, para sa anak namin, kahit ramdam kong may kulang na. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na sapat pa rin ang meron kami. Pero may mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. May darating na magpapagulo sa isip at damdamin mo. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng okasyon. Binyag ng anak namin noon.
6 na buwan pa lang siya noon, kaya syempre pinaghandaan talaga namin. Sa bahay ng pamilya ng partner ko ginadap ang salo-salo dahil doon kami nakatira. Kompleto ang magkabilang panig, pamilya, kamag-anak, pati mga kaibigan. Masaya ang buong araw, tawanan, kwentuhan, at kainan. Hanggang sa gabi, nauwi sa inuman ang ilan sa mga bisita. Karamihan ay mga barkada ng partner ko. Pero di nagtagal, isa-isa nang umalis ang ibang bisita, pati pamilya ko. Naiwan na lang ang grupo nila sa sala, habang ang iba naman sa bahay ay nagpahinga na. Ako, pagod na rin noon. Gusto ko nang matulog pero alam kong may aasikasuhin pa pagkatapos ng inuman. Kaya para magpalipas ng oras, naupo muna ako at nag-scroll sa phone. Mainit ang gabing yun, kaya maya-maya lang naisipan kong maligo muna. Gusto ko rin sana kahit papaano ay maging maayos ang pakiramdam ko. Baka sakaling magkaroon kami ng pagkakataon ng partner ko sa kama. Habang pupunta ako sa banyo, napansin kong may isang lalaki sa grupo nila ang nakatingin sa akin. Hindi ko siya ganoong kakilala, parang minsan ko palang nakita. Ngumiti lang ako bilang pakikisama at nagpatuloy na. Pagkatapos kong maligo, paglabas ko ng banyo, nagulat ako nang makita ko siya ulit. Nakatayo ito malapit sa pintuan ng banyo, kaya halos maglapit ang katawan namin. Nagkailangan pa kami sandali. Pareho kaming tila na bigla. Nagpalusot siya na gagamit din daw ng banyo, kaya agad akong umalis at bumalik sa kwarto. Doon ko napansin, may naiwan akong isang gamit sa loob ng banyo. Kinabahan ako. Ayokong may ibang makakita ng underwear ko, lalo pat gamit ko na yun o gamit ko na yun. Kaya dali-dali akong bumalik. Hindi ko na napansin ang paligid sa pagmamadali. Basta pumasok ako sa banyo at doon ako natigilan. Nandun pa rin siya at hawak niya ang bagay na hinahanap ko. Habang nakababa ang short niya. Parang biglang bumagal ang lahat. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Halo ng hiya, kaba, at kung anong kakaibang tensyon at init ng katawan. Maya-maya nagkatinginan kami bigla. May kung anong hindi niya sinasabi, pero ramdam na ramdam ko kung anong gusto niya. Dapat aalis na ako pero hindi ko magawa. Sa halip, may bahagi sa akin na gusto kong manatili. Siguro dahil sa mga panahong yon, pakiramdam ko'y kulang ako sa haplos ng asawa ko. Siguro dahil sa mga kakulangan ng asawa ko na pilit kong binabaliwala. Nang oras na yon, hindi na namin kailangang magsalita pa. Sa gabing iyon, gumawa ako ng desisyong alam kong hindi tama. Pero sa sandaling yon, pinili kong hindi labanan. Unti-unti siyang lumapit. Tila lalo siyang naglakas ng loob. Lumapit siya at bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko na lang ang marahang pagkaplos niya sa braso ko pababa. Isang sandaling hindi ko inaasahan pero hindi ko rin napigilan. Sa totoo lang, dapat doon pa lang pumalag na ako. Pero hindi. Sa halip, pinikit ko ang mga mata ko. Parang kusang hinayaan ko ang sarili ko na tangayin ng sandali. Hinayaan ko ang isang lalaki na pagsawaan ng katawan ko. At sa pagkakataong yun, halos mawala ako sa sarili ko. Sa ulirat ko. Lalo na nang tuluyan niya akong makuha ng buo. Parehas kaming nakatayo sa loob ng banyo. Hingal na hingal at magkadikit ang katawan naming dalawa. Hindi ko maipaliwanag ang eksaktong nangyari. Pagkatapos nun, ang alam ko lang, sa loob ng ilang minutong yun, tuluyan kong nakalimutan kung ano ang tama at mali. May kaba, may takot pagkatapos. Pero may kakaibang saya rin na hindi ko maikakaila. At doon ko napagtanto, may mga bagay na talagang kapag nasimulan, mahirap nang bawiin pa. Pagkatapos noon, para bang walang nangyari. Naghiwalay kami ng walang masyadong pag-uusap.
At doon ko palang nalaman ang pangalan niya. Siya, si Jason. Agad akong bumalik sa kwarto. Mabuti na lang at walang nakapansin sa amin. Naririnig ko pa nga ang biruan sa sala. Tila wala silang kamalay-malay sa nangyari. Maya-maya humiga na ako sa kama. At nakatitig lang sa kisame. Napangiti ako bigla. Hindi ko maintindihan kung bakit. Dapat makaramdam nga ako ng matinding pagsisisi. Pero hindi ko alam. May halong kakaibang kilig at kaba akong naramdaman. Para bang may nagising na bahagi ng sarili ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi na yun mauulit. Bulong ko na lang sa sarili ko. Paulit-ulit kong sinasabi yon sa isip ko. Para sa anak ko. Para sa taong pinili kong makasama. At kailangan dun na matapos. Hindi ko na malaing nakatulog pala ako sa kakaisip. Nagising na lang ako nang tumunog ang cellphone ko. Hating gabi na pala. Tahimik na ang buong bahay. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko ang partner ko. Nakahiga sa sofa at mahimbing na ang tulog. Napansin ko rin na maayos na ang paligid. Malinis na rin ang pinag-inuman nila. Gising ka na pala. Narinig kong sabi ng matandang nasa sala. Siya palang nagligpit. Nahiya tuloy ako. Tinulungan ko na lang siyang buhati ng partner ko papunta sa kwarto. Pero habang ginagawa namin yun, hindi ko maiwasang maramdaman ang ilang tingin ng matanda na tila may ibig sabihin. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero imbis na mainis, lalo akong nailang sa sarili kong reaksyon. Pagkatapos naming maihiga, inayos ko ang damit niya para siguraduhin komportable siya. Gusto kong bumawi, gusto kong itama naman ang nagawa kong pagkakamali. Pero bago pa ako makapunta sa kusina, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe. Mensahe mula kay Jason. Sandali akong natigilan. Bago ko binuksan ang message. Ilang segundo lang, pero parang ang bigat na agad ang pakiramdam ko. Napapikit ako. Hindi pwede. Mahina akong sabi sa sarili ko. Agad akong nag-reply ng maikli pero direkta na hindi na dapat maulit pa. Nag-text kasi ito na magkita daw kami sa labas. Nag-reply ako ng hindi na pwede. At last na yon. Matagal akong nakatitig sa screen at naghihintay ng sagot pero wala nang dumating. At doon ko mas lalong naramdaman ang bigat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong may bahagi sa akin na kusang lumalapit sa tukso at tila hinahanap-hanap ko yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan ang sarili ko. Pinipilit ko nang kalimutan yun dahil yun ang pinakamahirap na nangyari sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pag-ere sa kwento ko, Miss Callie. Paalam.